Okay, no, Gilas versus Australia. So, okay, no, meron tayong laban. May palag tayo sa Australia, no, pero hindi sustainable. Hindi tumatagal yung ating run or minsan nag-i-struggle tayo because if they make outside shots, hindi naman pumapasok yung ating outside shots. Di ba? Kasi hindi tayo makapasok sa loob dahil ang lalaki nila. So, if there's one thing that the triangle offense brings, is that the triangle offense brings about shots close to the basket. Pero bakit hindi nagmamaterialize yung high percentage shots? No, naka-triangle tayo pero bakit hindi natin maano yung ano, no, because yung Australia plays good defense and they control the rebounding. Pag nagmiminti sila, yung rebound sila minsan converted into fast breaks or 3-point shots. So, depensa ang problema natin dahil pag hindi natin nakuha yung rebound, hindi pa tapos yung ating defensive possession. Sinasabi nga ni Bill Russell, no, the great Bill Russell, na yung possession is kompleto, defensive possession kapag ka nasa atin na yung rebound, nakuha natin yung rebound. No? Na-outplayed tayo because long shot, long rebound. Dahil malalaki at mabibilis din itong Australia. One thing na nakita ko, di ba, itong si CJ, no, CJ Perez. Napakabilis nito ni CJ. Sobrang bilis nito. Walang problema, nasusundan niya yung kalaban. Ang problema niya, mas malaki yung kalaban niya. Mas malaki yung kalaban niya. So, pag challenge niya yun, hindi rin niya maabot. Nandun siya in front, pero susutan lang siya ng kalaban. Ganon din si Nuno, si Chris Newsom, di ba? Si Nuno, si Chris Newsom, mabilis na yan. Magaling pang dumepensa. Ang problema, mas matangkad yung mga kalaban nila. Wala tayong laban dyan. So, ang laban natin dyan is we have to have more preparation time for teams, for Oceania teams, no, New Zealand and Australia. Hindi natin sila tatalunin. No? We have the system in place. But we can never beat Australia and New Zealand if ganun yung ipapakita natin. Because kung makikita nyo yung play ng New Zealand, it's not about draw and kick, no? Receiving the ball, draw double team, kick out. Hindi. Sa kanila is dribble drive. Yung dribble drive, yun yung sinasabi ni nung iba, nung kay Chot Reyes, nung si Chot Reyes pa nasa Guinness, basang-basa ng kalaban. Pero bakit sa Australia, effective yun? It's because they got the height. Na kung wala kang height, di ba? It's your defense, no? Kasi naintindihan ko din naman na pagka masyado ka naging aggressive sa depensa, minsan hindi mo masabi ang tawagan sa FIBA. Minsan pag naging makulit ka, tatawagan ka ng foul kahit wala namang foul. At minsan yung pabor, yung tawag, yung pituhan, hindi pa pabor sa atin. Wala tayong magagawa dyan. And then I saw, di ba ito si Juan GDL, si Juan Gomez de Leon, yung napakabilis nito. Magaling na mag-dribble to. Pero I saw that instance na nag-dribble siya, nasundan pa siya nung kalaban. Nabump pa siya nung kalaban in order to stop his dribble. Ibig sabihin, malaki na yung buwabantay kay De Leon, kay Gomez de Leon, mabilis pa. No question, we got the players. There's nothing wrong about the players. No, kung sa New Zealand, we got to be faster. Dito, kailangan nating maging mabilis also on defense. Kasi ang nangyari, pag humihelp yung malaki natin, si Edu, tsaka si UMB, pang nag-help sila, nawawala na yung cutter eh. Pag nag-help yun, naiiwan yung kumakat dun sa minsan nadurusutan tayo dun sa mga
Cats ng Australia. Diba? Kasi pag may naiwang kakampi, siyempre, porsadong mag-health defense yung malalaki natin. At kapag ka nag-health yun yung purpose nila, nawawala yung big man natin sa malaki. Ayun, sa ilalim ng ring. Kasi sigurado naman ako, kaya naman nila Edu tsaka ni QMB na sabayan yun. Kaso nga lang, minsan, pagka sinabayan nila yun, minsan kahit walang foul, minsan malaki talaga ang pag sumabay ka kasi tatawagan ka ng foul. At malaki rin ang chance na kapag nag-help yung kalaban, chances are makakashoot sila. Kasi dahil ang ganda ng ball movement nila, nakakashoot. Di ba yung ball swing ng San Miguel na kadalasan si Marcio at saka si Don Trolliano yung nakakashoot. O, nakita natin sa Australia yun. Kung ano yung play ng San Miguel na pass the ball around the perimeter, ganun din yung ginagawa ng Australia. The difference is, yung mga players sila malalaki. So, kahit mag-close out ka, hindi mo maaabot. Yun na nga eh. Dahil sobrang bilis nila, hindi mo na sila aabutan. Pag na-late ka ng konti, mas lalo na. So, we need to have defensive schemes. In order to have defensive schemes, kailangan natin ng preparation time. And offensively, kailangan dagdagan natin yung ating production. Umiscore na si Brownlee, walang tulong. So, yun yung kailangan mo address. So, yun lang po.